12 counts ng falsification of legislative documents at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ay sinapang reklamo kay House Speaker Martin Romualdez at 3 pang mambabata sa Office of the Ombudsman. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Jonathan Andal. Jonathan? Yes, Rafi, may kaugnayan sa mga blanco sa 2025 National Budget BICAM Report. Ang inihaing reklamo sa Ombudsman laban sa liderato ng Kamara. Pinakakasuhan sa Ombudsman sina House Speaker Martin Romualdez, Majority Leader Manix Dalipe, dating House Appropriations Committee Chair Congressman Zaldico at ngayong Acting Chair Congresswoman Stella Quimbo, pati na ang ilang staff o technical working group na di umano nagpunan nung mga blanco doon sa BICAM report. Ang mga tumayong complainant sa reklamo, sina Congressman Pantaleon Alvarez ng Davao del Norte, Attorney Jimmy Bondoc, pati sina Diego Magpantay at Attorney Ferdinand Topacio ng grupong Citizens Crime Watch at si retired Brigadier General Virgilio Garcia. Ang isinampang reklamo, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at 12 counts ng falsification of legislative documents. Para raw ito sa 12 blanco sa 2025 Budget BICAM Report na nilagyan di umano ng halaga bago pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2025 GAA. 241 billion pesos daw ang kabuang halaga ng mga blanco na nilagyan ng amount. Rafi, sinusubukan pa nating makuha ang panig ng mga inirereklamo. Rafi? Maraming salamat, Jonathan Andal. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang lalaki matapos makuryente sa Iloilo City. Batay sa investigasyon ng pulisya, nag-jaywalk ang lalaki at hinawi ang alambreng nagsisilbing bakod sa gitna ng kalsada. Ang alambre nadikit sa isang open wire ng streetlight kaya dinaluyan ito ng kuryente. Sinubukan pang i-revive bago nadala sa ospital ang lalaki pero idiniklarang dead on arrival. Ayon sa pamilya ng lalaki, matagal nang hindi umuwi sa kanila ang biktima. Nananawagan sila ng tulong sa Iloilo City LGU para maipalibing ang lalaki. Tinitiyak naman ng Iloilo City Engineers Office na maayos ang pagkakakabit ng mga wire ng streetlight. Nasunog ang isang resort sa Barangay Saud sa Pagudpod, Ilocos Norte. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang ilang kwarto roon. Kabilang sa mga natupok ng apoy ang gamit ng 14 na guests na naka-check-in sa resort. Mabuti na lamang daw at nasa dagat sila na mangyari ang insidente. Ayon sa BFP, aabot sa mahigit sa 900,000 pesos ang pinsala ng sunog. Inaalam pang sanhi ng apoy. Wala namang naiulat na nasugatan sa insidente. Pilipina ang bagong reyna Hispano-Americana. Yan ang pambato nating si Dia Mate mula sa Cavite. Kinoronahan si Dia sa pageant night sa Bolivia nitong Sunday, oras doon. Noong isang linggo nang magwaging Best in National Costume si Dia matapos irampa ang modern Filipiniana na inspired sa mga simbahan dito sa bansa. Si Dia ang ikalawang Pilipina na nag-uwi ng title 2017 nang magwagi si Sparkle star Winwin Marquez sa nasabing pageant. Congratulations, Dia! Nagrally ang Ecoways Coalition sa harap ng Commission on Elections sa Maynila. Yan po ay para isulong at ipanawagan ang paggamit ng eco-friendly na campaign materials. Isang araw bago ang simula ng kampanya para sa national positions ngayong eleksyon 2025. Kabilang sa mga mungkahi ng grupo ang paghikayat sa mga dadalo ng campaign rally na magbaon ng kani-kanilang mga kubyertos at lalagyan ng tubig imbis na gumamit ng mga plastik. Bukas ng madaling araw ay magsasagawa po ng Oplan Baklas ang COMELEC sa pagsisimula ng campaign period. Sisiguraduhin dyan na dapat nasa common poster area lamang at dapat nasa tama sa sukat ng mga campaign materials. Panawagan po ng COMELEC sa publiko, isumbong sa local COMELEC office ang mga lumalabag. Tungkol naman po sa mga kandidatong magwi-withdraw ng kanilang kandidatura, ayon sa COMELEC, ongoing na ang pag-iimprenta ng balota kaya mananatili sa balota ang pangalan nila. Hindi na lamang bibilangin ang mga boto nila. Buwan naman ang good vibes ngayong linggo. Kwelang eksena ng isang bata at fur baby from Laguna. Tapatan na in 3, 2, 1.
Sukatan ng cuteness ang batang si Mikey at pusang si Ash. May pagturo ang 2-year-old boy pero chill lang ang pusa. Literal na breathtaking pala ang weapon ng alagang pusa. Isang hinga lang ni Ash, atras agad ang bata, sabay sabing, baho! Be good at wag judgmental sa amoy dahil katatapos lang daw kumain ni Ash ng cat food noon. Benta sa netizens ang reaction ni Mikey with 3 million views. Trending! Galit tuloy si pusa.